Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po natin ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Hindi natin makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ko makukuha yung energy mo, hindi ka nakaka-relate, hindi mo naiintindihan or nakukuha yung mga sinasabi ko, maaring ang reading na ito ay hindi para sa'yo. Pero normal yon kasi hindi ito personal reading. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Trader, i-search mo lang siya sa Facebook. And if you want, pwede mo rin ako i-check or i-follow sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Let's start our reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have here the Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, and the King of Pentacles is here. Okay, this is, ayan, wow. Actually, King and Queen of Pentacles is nagpakita dito. And the Ace of Pentacles is also here. So, napakaganda ng combinations. And, sa nakikita natin dito, you're making money. There's something here na maybe bago pa lang para sa'yo. Maybe you're starting something new, a new job, a new career, new business, but it has something to do with money. No? And I feel like this is another person, someone na actually thinking of you, manifesting you. Yun yung energy niya. This person is really manifesting you. Pareho kayo ng energy nitong taong to. Nakukuha ko yung energy ninyo na parang maybe pareho kayo ng kaugalian, pareho kayo ng hobby, pareho kayo ng sports na gusto, or maybe maraming pagkakapareho. I mean, almost everything, no? Pag pinag-match kayo, parehong-pareho. And nakakakita ko dito ng person na maybe you could also be dealing with an earth sign kasi pareho talaga yung energy. Ang daming similarities, no? Or maybe a twin flame, a soulmate kind of energy. Pwedeng pati sa itsura, may pagkakapareho sa inyo nitong taong to. And, yeah. Mamaya natin i-focus yung energy niya. Mag-focus muna tayo dito sa energy mo. You're really creating something new here. Napakaganda. Something to do with money. And nakikita natin na hindi pa ito completely nagsha-shine or napapansin or nakikita ng iba sa'yo. No? Might be hindi pa nila masyadong nakikita kung ano yung mga ginagawa mo or hindi pa nila masyadong na-appreciate. Alam man nila, pero hindi pa nila nakikita yung ganda or galing or like maybe wala lang, parang ganun. Yung nag-i-start sa'yo is for them, wala lang yon. Hindi pa nila nakikita kung gaano kaganda, kung ano itong nagsisimula para sa'yo. Pero nakikita natin na might be ibinibigay mo yung best mo dito sa bagay na ito. Tell me more for Virgo, please. Tell me more for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. One last shuffle. Okay. 9 of Cups is here. Yeah. This is success. This is you holding the cup.
With the Eight of Pentacles, nakikita natin, okay, ah, binibigay mo yung best mo or you're being a hardworking kind of person dito. Pero definitely, kung ano man yung ginagawa mo, sinisimulan mo, magbubunga ito ng maganda sa'yo. You will be celebrating in the near future. Dahil dito, sa kinita mo, dito sa bagay na ito. Whatever this thing is, na parang akala ng iba, wala lang, hobby mo lang, hindi nila masyadong nakikita yung ganda ng ginagawa mo dyan or kung paano ito magbe-benefit sa'yo. But soon, with the Knight of Pentacles, Three of Pentacles, these are all growth for you. And you do have here the Wheel of Fortune. Malaking pagbabago ang ibibigay nito sa'yo. I can see this year, 2024, definitely magbubunga ng maganda sa'yo itong ginagawa mo. This is definitely your year, yung 2024. Definitely your year. Paano ko nasabi? Dahil might be 2023, marami kang struggles. Pero hindi, pinush mo, kinaya mo, pinursige mo, hindi mo sinukuan. And then, sige lang, nag-focus ka sa mga ikaka-growth mo pa. So, definitely, magbubunga ito ng maganda sa'yo. Okay, kung ano man yung sinisimulan mo ngayon. Now, ano yung mga challenges for you? Mga challenges para sa'yo. Pagdating sa money, wala akong masabi. Maganda. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. But, alamin natin, ano yung mga challenges for you, Virgo? The Sun. The Ten of Cups is here, and the Sun. Well, maybe ang challenges sa'yo is, this is weird kasi I don't see this as a challenge. Maybe ang challenge sa'yo is kung paano magiging mas masaya, yung family mo. Maybe, this is all about family. Diba? Maybe ngayon, hindi na ganun kahirap kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo. Pero paano pa mas magiging masaya? No? Maybe because you are a workaholic person. So, ayun. Paano magiging masaya yung family ninyo? Paano mag-focus naman sa kanila? Kasi, ikaw ay more on money, more on work, more on career, more on business with the King of Wands and the King of Pentacles. So, more on ganon. And the Temperance is here. Sagittarius energy. I feel like yung time mo is mas more on dun sa mga priorities mo, which is gusto mo kasing mas mapabilis yung success. And which is nagiging mabilis naman talaga sa'yo, especially dito sa sinimulan mo na might be hindi pa naman ganun katagal yung pagsisimula mo dito, pero nagbe-benefit ka na ng maganda or magbe-benefit ka na ng maganda talaga. Now, dahil nagbe-benefit ka, dahil unti-unti, nagsha-shine ka na dyan sa kung ano man yan. Paano naman yung ibang nasa paligid mo na kailangan din naman ng attention mo? So, maybe yun yung challenge for you. Tell me about this King of Pentacles. This is the person na may kinalaman sa love. No, ito ay the person, I feel like this person really do likes you. Sobrang attracted siya sa'yo. So, alamin naman natin kung anong meron dito kay King of Pentacles.
Okay, itong person na to na talagang super attracted sa'yo, you do have here the Knight of Swords. There's a movement, definitely. May movement na gagawin itong person na to in the future. And the Tower is here. I'm seeing an ending mula dito sa taong ito. Some sort of ending na might be after nitong ending na ito ay nandun yung decidido na itong person na ito, maybe decidido na siya with the Hermit na bumalik or umuwi, that kind of energy. So this could be a person na may pagkakalayo or separation sa inyo. Maybe with the Emperor, a very cold-hearted person, Aries energy, Virgo energy, Sagittarius energy. Yan yung mga energies niya na nakikita natin na gusto niya na umuwi. Pagod na or tapos na kung ano man yung mga dapat niyang tapusin doon. I feel like it is a lesson na kailangan niyang matutunan dun sa place kung nasaan siya. So, after this ending, uuwi or babalik itong taong ito. Tell me more. Tell me more, Spirit Guides, Angel Guides, for the sign of Virgo. Ano yung emotions nitong taong to towards you? Emotions niya towards you. You do have the Temperance. The Judgment. So, I can see this person being awakened sa connection. So, nagigising siya sa connection na ito. And with the Temperance, there's a lot of patience na ginagawa itong person na ito sa'yo. So, maybe matagal niya nang hinintay or ikaw ito na matagal lang hinintay na magising itong person na ito. And I can see finally na magigising na siya sa kung ano man ang meron sa connection ninyo. And this person is coming back. This person is coming back. This could be a past person or pwedeng meron ng connection or communication sa inyo na itong person na ito. But this person is coming back. Babalik siya. The Devil is here. So, whoever this person with the Devil, this could be another person. Maybe a boss. Maybe another person na may relationship na involved sa connection ninyo or nagiging dahilan para magkaroon ng balakid or hadlang or boundaries sa inyo. Gagawa siya ng paraan para matapos ito. Like, the Tower moment is here. So, gagawa siya ng paraan para matapos ito. Because ayaw niya nito. Hindi siya happy dito. This person, na-realize niya or marirealize niya soon enough, marirealize niya na ay hindi ka talaga para dyan. Hindi ka talaga okay dyan. So, that could be a situation, a career, or a person na involve itong person na ito. Na masasabi niyang, nako, ayoko na dito. Siya na mismo. Hindi mo na kailangan na ipakita or ipasabihin pa sa kanya dahil siya mismo itong aayaw or aalis sa kung anumang sitwasyon. Ayan. And what will happen in the near future for you? In the near future for you, Virgo. What will happen in the near future for you, Virgo? In the near future for you, Virgo. Wow. In the near future, you do have here the Nine of Wands at the bottom of the deck. The Star. You will get what you wish for. A challenge is here in the near future for you. Sorry about that. May ipis akong nakikita dito sa aking mga crystal. Hindi ko lang siya mapatay at gawa ng, maaano yung aking mga crystal eh. But anyway, mamaya magpapausok ako para mawala siya. Sorry about that.
Anyway, dito tayo sa reading. Mag-focus, no? Never mind that ipis. Um, mm, I really hate this ipis. Actually, hindi siya makuha sa mga usok-usok. So, what I do is that merong sachet ng ng pagkain ng ipis talaga. Iyon yung pinaka-effective dito sa mga maliliit na ipis na siya. Mahilig kasi sila sa sa mga something na mga kahoy or karton. Doon sila nag-i-stay at so super liit nila, medyo mahirap silang maano. Anyway, back to the reading. Na-bother lang ako din doon sa ipis. So sa mga nakakita, sorry about that. So for what I can see here, in the near future, there's definitely a challenge for you. No? I feel like there's going to be a fight na may kinalaman ito sa love. Like someone is going to fight for his or for her love for you. Ipaglalaban niya yung pagmamahal niya para sa'yo. The Five of Wands is here. Medyo magiging magulo, mahirap, kasi especially the Three of Swords, so maybe may mga taong involved. Hindi naman ibig sabihin isa third party agad, but maybe a relative or children, kung may mga children. So may mga taong involved dito, kaya medyo magiging mahirap. Kaya talagang itong taong ito ilalaban niya, because this person, Knight of Cups, loves you so much. Magiging challenging ito para sa'yo, kasi how to accept someone na maaaring siya yung minsan nang umalis, lumayo dito sa connection. So, paano mo i-accept yung taong siya yung naunang umalis? Siya yung naunang, nangayaw or umalis dito sa connection na ito. So, this is a past person. I feel like hindi mo naman siya nilet go completely. Maaring natapos kung ano man yung meron sa inyo, or tinapos ng whatever reason. Pero nakita natin kung paano mo kinaya na mag-focus sa sarili mo. And then, after na mag-focus ka sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung mga tao sa paligid mo, and then mag-focus ka sa ginagawa mo. Right after noon, this person, nagkaroon siya ng realizations. And then with the Star, this is not for you guys kung hindi mo to hiniling minsan. Kung hindi mo hiniling minsan itong taong ito, hindi para sa'yo tong reading. Kasi I see your energy na minsan kang nagdasal, minsan kang nanalangin, na sana itong person na ito ay ibigay sa'yo. If this is you, alam mo yan sa sarili mo. Pinanalangin mo siya. Alam mo yan sa sarili mo na minsan kang gumawa ng kung anong kaek-ekan na paniniwala para lang makipag-connect siya, makipag-communicate siya sa'yo, tumawag siya sa'yo. Diba? Yung iba pwedeng ipinagtirik mo pa ng kandila. So if this is you, this is your reading. This person is coming back. This person is coming back with an offer. Ipaglalaban ka talaga nitong taong to. Once this person mag-step in, no, tuloy-tuloy yun, na mag-i-step in siya sa buhay mo. And I just want to know kung ano yung na-realize niya. Kasi may realizations dito na itong person na ito ay yun yung naging dahilan kung bakit parang, kasi might be kung ito ay third party situation, kung ang realization niya lang naman ay may kinalaman dun sa person niya, na which is the third party, kung ganun ang sitwasyon, bakit sa'yo? Bakit babalik sa'yo?
'Di ba? Parang na-gets mo 'yun. Pwede namang na-realize niya na hindi masyadong okay yung third party, pwede namang na-realize niya na parang puro lang sila away, hindi sila magkasundo, hindi okay ang kanilang relasyon, ang kanilang samahan. Pero bakit sa'yo ang pagbalik na ginagawa ng person na ito? Yun yung questionable. So, ano yung na-realize niya? I just want to know, ano ba yung na-realize niya? The Wheel of Fortune. So, na-realize niya na gusto niya rin ng pagbabago. Regarding sa sitwasyon niya, and gusto niya ng growth. Gusto niya ng growth. The Four of Wands is here. Gusto niya ng growth. And nakikita niya might be na ang growth ay matatagpuan niya lang sa'yo. Pag nakipag-connect or nakipag-relasyon siya sa'yo. Kasi nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya na sa'yo eh. And hindi dahil nakikita ka niya as a person na sugar mama, sugar dad, hindi ganun ang energy ha. Might be nare-realize niya, gusto ko na ang future ko kasama kita. Kasi na-realize ko, mas mag-grow ako pag sa'yo or pag tayong dalawa. Okay, clarify the Wheel of Fortune. Yes, the Eight of Pentacles is here. So, etong, this is you. Like what I've told you, no? Kanina, ikaw yung Eight of Pentacles. So, etong person na ito, gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa inyo. So, ang na-realize niya, hindi lang doon sa sitwasyon niya, hindi lang doon sa person, if ever meron, nakakonect niya, but bagkos sa mismong connection ninyo, na-realize niya na gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa inyong dalawa. Okay? So, anyway, alamin naman natin ano yung offer nitong person na ito. What will be the offer here? This is the Page of Swords. Strength card is at the bottom of the deck. Knight of Pentacles. It's a slow offer, by the way. It's a slow offer. The Empress is here. Let me clarify this. What's with the Empress, the Knight of Pentacles, and the Page of Swords? The Eight of Swords is here. So, I feel like yung offer is hindi agad-agad. I mean, may konti-konting offer na gagawin itong person na to with the Empress. The moment that you start loving yourself, focusing on yourself, pagpaparamdam. So, pwedeng yung offer na sinasabi natin dito is an offer of mga bagay na pinipigilan niya noon. So, might be dati pinipigilan niya sarili niya makipag-communicate sa'yo with the Strength card. I can see a lot of messages here. I can see a lot of actions mula dito sa taong to. And, the Ace of Cups, this is an offer of love. Pero, this is an offer of love. Pero gusto niya maging maramdaman muna niya sa'yo na hindi mo siya nilet go talaga. So, might be naghihintay rin siya ng sign. Nilet go mo na ba ako completely? Kasi, kung ako, hindi pa kita talaga nilet go eh. Parang ganun yung energy ng person na ito. So, gusto niyang maramdaman din mula sa'yo. Because, this is the energy of you loving yourself with the Empress. Mas nag-focus ka sa sarili mo eh. Ngayon, the moment na mas nag-focus ka sa sarili mo, minahal mo yung sarili mo, you started this routine. I can see a routine na ginagawa mo na might be wala yung focus mo dito sa taong to. Doon yung parang gustong gumawa ng action nitong person nito pero gusto niya maramdaman sa'yo na parang importante pa rin siya para sa'yo. So, the offer would be very slow para sa'yo. Okay? But, at least meron. Thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Lapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.